So yun, nailagay na natin yung ibap. At saka yung pineapple chunk. So kumpleto na yung ating kalderitang isdang tuna. Ito na yung inis niya. So talaga ang sarap nito. So dito papalit ko ito sa karne. Napakasarap. Tikman nga natin kung ano gang lasa nga rin. Napakasarap. What's up mga guys? Magandang hapon po sa lahat. Welcome to the Ronald's Home. So maaga po tayo natapos sa ating araw-araw na gawain. So andito na naman tayo sa kusina at meron na naman tayo lulutuin muli. So lagi nating naririnig, kalderitang baka, kalderitang baboy, kalderitang manok, kalderitang kambing. So kakaiba po yung ating lulutuin kalderita ngayon ay ito'y isda. So ang tawag sa ating lulutuin ngayon, kalderitang isdang tuna. Yan po ang isdang tuna. Malinis na po. Nawawa na po na pa-square. At yan mga sangkap na natin halo dyan. Andyan na rin yung carrots at ang patatas at yung sibuyas at yung bell pepper. Maglagay rin po tayo. At yung green peas, bawang at yung pampalasa at yung pamintang durog. Maglagay rin po tayo at maglagay rin po tayo ng rino or liver spread. Yung tomato sauce, maglagay po tayo. At itong ibap, maglagay rin po tayo ng silbing pampagata ng ating kalderita. At ayan, pineapple chunk, maglagay rin po tayo. At yung asin. So yun po ang lahat ng mga sangkap natin gagamitin. Andyan na po lahat. So ano ba ang hinahantay natin? Tayo na magsimulang magluto. So ang una natin gagawin, ipiprito muna natin itong isdang tuna at lagyan po natin ito ng paminta. Kunting paminta lang po para maging malasa yung ating kalderita. At haluin. At kunting asin lang din. Maglagay rin po tayo bago natin ipiprito ito. Ayan, ganyan lang po karami. Hindi natin pwedeng alatan ito. Dahil maglagay po tayo ng tomato sauce, baka mapaalat. Kunting asin lang. Ganyan lang karaming asin. At balik-balik na rin natin po. Para magiging malasa yung ating isdang tuna. So, ipiprito natin ito. Para matanggal yung lansa ng isdang tuna. So, ganyan lang po. Ang kasunod natin gagawin ay nagpapainit po tayo ng mantika sa kawali. At isa-isa po natin ipiprito ito. Yung isdang tuna. Ganun ang ipiprito natin ang ating pagluluto ng kalderita para siyang mawala yung lansa ng tuna. Kaya pipituhin muna natin ito. Ayan. Antayin na natin siya mag-golden brown. At sunod natin yung pangalawang batch hanggat matapos ang lahat. Pag natapos natin pipituhin yan, ay tayo naman magsimula magluto ng kanyang sauce. So yan. Nag-golden brown na po yung tuna. So may lang po yung ating isalin sa plato dahil maluluto na po yan. So baliktarin lang po natin. Yan, ilipat na natin sa plato at ito ay luto na. Hindi naman kailangan ito ay maluto na masyado dahil ilutuin pa natin muli. Ito natin ang tinatawag na kalderita.
Yan, isunod natin, pangalawang batch. Ayan. Top mo. Ayan. Nasusta na tuloy. So ayan, gusto ko natin maluto lahat. So ngayon, isunod natin yung patatas at saka carrots. So yun, ang patatas at carrots ating isusunod. So gusto ko ito. Para magiging sarap or sabay-sabay po silang maluto kasi yung isda ay mabilis lang po ito maluto, di katulad ng karne. Kaya atin po ito muna pipituhin yung carrots at patatas. Yan po yung ating proseso sa pagluto ng kalderitang isdang tuna. Yan, medyo luto na po itong ating carrot at patatas. Ilagay na rin natin bell pepper. At itong green peas, ilagay na rin natin para sabay-sabay po sila maluluto. So, yan. Sama na yung bell pepper dyan. At ang green peas. So, yan. Ito rin po natin. Ayan. So yun, luto na po ito. So itabi lang po natin at magsimula na po tayo ng magluto ng kanyang sauce ng ating gagawing calderita sauce o calderita. So tayo magsimula na. So yan, ang mantika, yung ating pag-isa sa bawang at sibuyas. So yun po. Yan naman, pag-isa na sibuyas at bawang. Siyempre unahin natin yung bawang. Bangsa natin mag-golden brown yung bawang. At sunod agad natin sibuyas. Yan po yung ating calderita. So, isunod natin yung the best liver spread. Isunod natin sa pag-isa. Masarap ang calderita pag mayroon ito. So, ito na may optional. So, ayaw nitong gumamit, pwede rin. Para maging malasa yung inyong calderita. Kaya sa karne, sarap ito. Yan. Eh dahil nga wala po tayong sabaw o paglagaan ng karne, so maglagay po tayo ng kunting tubig.
Dahil po isda yung ating kaldereta. Yan, naglagay tayo ng konting tubig. Pakuloy mo natin. Kunting tubig lang hanggang sa kumulo. At ilagay na natin yung tomato sauce. Hindi po tayo gagamit ng caldereta sauce kasi medyo ano yun, masyadong maasim. Kaya tomato sauce po yung ating ginagamit. Dalawang pack tomato sauce. At hindi na rin tayo gagamit ng tomato paste para magiging masarap, magiging malabnaw yung ating kaldereta. Pag ginamitan natin ng tomato paste, malapot kasi. So yan, kunting halo lang hanggat sa kumulo. Yan. Asin siya. At maglagay po tayo ng paminta. At maglagay po tayo ng kunting asin. Kunti lang, huwag natin masyadong maalat. Yung kaldereta sauce natin. Natin ang niluto. Yan. Kumukulo na po siya. Yan ang lasa. So, maglagay na naman tayo ng pampalasa. Dahil isda itong ating ginawang kaldereta, di natin pwedeng ilagay agad. Baka madurog kung pinaghalo. Pag hinahalo, baka madurog yung ating isda. So yan, ito na ito. Ito na yung sauce natin sa ating kaldereta. Sarap. So ilagay na natin ito, ang ating pinipritong tuna. Ito na siya. Ang ating kaldereta isdang tuna. Ano gasa ito? Ito na yung ating kaldereta isdang tuna. So yan, titikman natin ulit. Talagang kaldereta siya. So ilagay na natin yung pinipritong carrots, patatas at green fish at bell pepper para siya maging kaldereta talaga. Yan na yun. Yung ating kaldereta isdang tuna. Ano ka masasabi nyo nito sa ating niluto ngayon? Kasarap na rin. Na yan. So, Maria mag-endo. So, yan. Titikman natin. So, tatakpan natin ng 5 minutes. Luluto na po yan.
A few moments later. So yun, nailagay natin yung ibap. At saka yung pineapple chunk. So kumpleto na yung ating kalderitang isdang tuna. Ito na yung inis niya. So talaga ang sarap nito. So dito ipapalit ko ito sa karne. Napakasarap. Tikman nga natin kung ano gang lasang ari. Napakasarap ng kalderita. Ito, Ricardos. Ito na yung ating kalderitang isdang tuna. Luto na po siya. So, ang kasunod dito ay nasa misa na. Ayan, luto na po yung ating kalderitang isdang tuna. So, tara mga guys, kain na po tayo ng ating kalderitang isdang tuna. Napakasarap talaga pala nito. Walang kapalit. Kahit sa karne talaga, napakasarap nito. Kumpleto Ricardos. Nako. Napakasarap. Kalderitang isdang tuna. Napakasarap niya. Paano ka hindi sasarap ito? Sa dami naman ng sangkap kung nilagay nito. Matamis-tamis siya dahil sa pineapple chunk. Ito, laman ng tuna, oh. Nalaglag pa. Sarap talaga. Subukan nyo magluto ng kalderitang tuna. Hindi lang puro kanin ng kalderita, gawin nyo. Magluto din kayo ng isda. Kalderitang isda, tulad nitong tuna. Masarap pag lumarlin. Kasi mas masarap yung laman nun, maputi. Kaysa tuna. So yan po ang mga kaganapan ngayong araw ng linggo. So shout out po sa aking mga kagrupo, yung Love Team, sa aking kaibigan sa White, Giprock Mix Vlog, Mother Earth, Tikangkang, Laila Ventura, sa lahat na po na hindi ko nabanggit. Shout out po sa lahat, sa aking mga kasama mag-YouTube Eyes, sa aking customer sa Tube Eyes. Shout out po, thanks for watching. God bless us and bye-bye. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.